Kumusta? Biyaya at kapayapaan. Biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Dumating na ang pinakamahalagang sandali para sa iyong buhay, ang sandali upang pakinggan ang mensahe ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Gusto kong makipag-usap sa iyo ngayon tungkol sa isang dakila, isang napakadakila, isang napakalaking himala na humadlang sa kamatayan at nagbalik ng buhay. Ako si Apostol Miguel Angelo mula sa Iglesia Evangelica Cristo Vive. At isang kagalakan, isang karangalan ang makapiling ka rito sa pangalan ng Panginoon na may suporta ng isang simbahan upang maging dahilan tayo ng kaluwalhatian para sa iisa at soberanong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Nais kong ipahayag sa iyo ang salita, ang tanging salita, ang mga banal na kasulatan na siyang totoo. Ang Kristyanismo ang tanging tamang relihiyon. Ang lahat ng iba pang relihiyon ay nilikha man ng tao o ng mismong kaaway ng ating mga kaluluwa. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang himala. Marahil ito ang lahat ng kailangan mo ngayong araw. Marahil ang iyong buhay ay tila nasa loob ng isang madilim na tunel. Hindi mo alam kung saan ka patungo o kung saan pupunta o kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Nabuhay ka sa kawalan ng katiyakan, walang seguridad, walang espiritual na pundasyon. Pag-usapan natin ang tungkol dito. Gusto kong makipag-usap sa iyo ngayon tungkol sa isang sipi sa Biblia, sa aklat ng Ebanghelistang si Lucas, kung saan sinasabi ng salita sa 7 kabanata, nang sumunod na araw, nagpunta si Jesus sa isang lungsod na tinatawag na Nain at kasama niya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng lungsod ng Nain, narito inilalabas ang bangkay ng anak, ang kaisa-isang anak ng isang byuda at isang malaking karamihan mula sa lungsod ang kasama niya. Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya sa kanya at sinabi sa kanya, "Huwag kang umiyak." Lumapit siya at hinawakan ng kabaong at ang mga nagdadala nito ay huminto at sinabi niya, "Binata, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka." Naupo ang namatay at nagsimulang magsalita. Ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Lahat ay napuno ng takot at niluwalhati ang Diyos na nagsasabing isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa buong paligid nito. Milagro. Mahal ko ang salitang milagro dahil ako ay bunga ng isang milagro. Ilang beses ko na itong naikwento rito at para sa mga kasama natin sa unang pagkakataon, kaya lang naman ako narito ngayon sa isang estudyo ng telebisyon, nakikipag-usap sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa suporta ng isang simbahan ay dahil naranasan ko kung ano ang isang milagro sa katotohanan. Noong matapos ang isang aksidente habang naglilingkod sa militar sa Angola, isang aksidenteng nag-iwan sa akin na may maraming pinsala, maraming bali, halos 2 taon sa mga ospital, 20 operasyon, necrosis, gangrena. At isang milagro ang nangyari sa loob ng isang CTI, Intensive Care Unit. Ibinalik ng Diyos ang aking buhay. Kaya nagsasalita ako ng may sapat na kaalaman tungkol dito. Nagsasalita ako dahil naniniwala ako sa isang buhay na Diyos, sa Kanya na soberanong Panginoon, na totoo, na tunay, na nagturo sa akin na tumingin ng matatag sa Kanya dahil sa Kanya nagmumula ang saklolo. Kaya naman, ang talatang ito ay napakahalaga dahil nagsasalaysay ito tungkol kay Jesus na papunta sa isang lungsod na tinatawag na Naim kasama ang isang malaking grupo ng mga alagad at isang malaking karamihan ng tao. Kaya pagmasdan ng isang espiritual na pangyayari, ang buhay at pag-asa ay lumalapit sa isang tao at sa isang sitwasyong sa pananaw ng tao ay maaaring mabago, ngunit talagang isang sitwasyong hindi na mababago. Ano ang natagpuan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang malaking karamihan na sumusunod sa kanya nang dumating siya sa lungsod na iyon, ang Naim?
Nakakita siya ng isa pang prosesyon. Naroon si Jesus, ang kagalakan ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na Diyos sa gitna natin, puno ng biyaya at karunungan kasama ang kanyang mga tagasunod. Ngunit sa pasukan ng lungsod ng Naim, may isa pang prosesyon ang kabaligtaran nito. Ito ay libing ng isang ina na byuda na umiiyak ng labis dahil inililibing na niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito ay isang malaking karamihan. Sa isang panig, ang karamihan ng buhay. Sa kabilang panig, ang karamihan ng pagluluksa, katahimikan at sakit. Ito ay isang pagtatapat ng dalawang mundo. Isang pangkat na kasama si Jesus na puno ng sigla, puno ng buhay, may liwanag, at sa kabilang panig, isang pangkat na walang Jesus na markado ng kamatayan, kawalan ng pag-asa, paghihirap at takot. Kaya sinasabi sa Lucas 7:13 na nang makita niya ito, ang Panginoon ay naawa sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Huwag kang umiyak." Sinasabi na nakita ni Jesus sa gitna ng dalawang karamihan, ang karamihan ng buhay at ang karamihan ng kamatayan, na nakita niya. Isang bagay na natutunan ko ay ang Panginoong Diyos, ang tanging Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay hindi binabaliwala ang sakit ng mga tao. Huminto siya. Itinigil niya ang lahat. Nang makita niya ang biyudang ina na iyon na durog dahil sa pagdurusa, siya ay naantig ng matinding habag. Naramdaman ni Jesus ang sakit ng babaeng iyon at sinabi, "Babae, huwag kang umiyak." Marahil ay sasabihin mo, pero karaniwang pangungusap lang iyan, apostol. Bawat taong umiiyak, may lalapit at magsasabi ng, "Huwag kang umiyak." Ngunit ang mga iyon ay higit pa sa mga salita. Iyon ay isang utos mula sa langit para sa babaeng iyon. Iyon ang simula ng isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Tinatawag itong himala ng buhay. Ang himala ng buhay. Tingnan ninyo na itinuturo ito ni Apostol San Pablo. Sinabi niya sa Efeso 2, isa. Ang Efeso ay isang liham. Ito ay isang epistola. Ang epistola ay ang liham na isinulat ng mga apostol. Kaya sinabi niya sa Efeso 2, noong kayo ay patay sa inyong mga kasalanan at pagsuway, binigyan niya kayo ng buhay. Gustong-gusto ko ang pahayag na ito dahil sinabi ni Pablo na bago pa niya gawin ang himalang ito sa atin at ang tao ay walang partisipasyon dito dahil sinasabi ng Biblia, noong kayo ay patay, binigyan niya kayo ng buhay. Binigyan niya kayo ng buhay. Binigyan niya kayo ng buhay. Para sa akin, napakalakas nito dahil naging napakalapit ko sa kamatayan. Alam ko kung ano ang amoy ng kamatayan at ng buhay. Ang ginawa ng Diyos sa akin, kaya niya ring gawin sa iyo. Kaya sinabi ni Jesus, tingnan ninyo, kayo ay lumalakad ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Kayo ay gaya ng ibang mga anak ng puot. Kayo ay naglilingkod sa prinsipe ng kapangyarihan. Yan ang ating buhay. Ang kaaway, para sa mga hindi nakakakilala kay Jesus, ang kaaway ay nang aalipin. Ganyan ang ating buhay. Naglilingkod tayo sa prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Tayo ay gaya ng ibang mga anak ng puot, ngunit binigyan niya kayo ng buhay. Ang salitang ito na napakahalaga para sa akin, kahit papaano para sa akin, ay napakamakapangyarihan. Dahil alam ko kung ano ang nasa kabilang panig. Alam ko kung ano ang buhay na puno ng paghihirap, ng kawalan ng katiyakan, ng pag-iisip mo na hindi ito uubra, hindi ito uubra. Sinabi ng doktor na hindi maaari. Mayroong tumingin sa Google at sabi ni Dr. Google, ganito, ganyan. Kaya tingnan mo ang drama na baka nararanasan mo ngayon. Tingnan mo ang drama na nararanasan ng biyudang inang ito. Umiiyak, durog ang puso. Marahil ay may iba pang mga dahilan na kasing bigat nito na nararanasan ng babaeng ito at ginugol mo ang iyong buhay sa pag-iyak. Sabi ng mga kasamahan kong psychoanalyst, mabuti ang pag-iyak dahil nililinis nito ang kaluluwa.
Ngunit ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, subalit ang kagalakan ay dapat dumating sa umaga. Ang babaeng ito, ano ang inaasahan niya? Wala talagang anuman. Nandoon lang siya at nagsisimulang iproseso ang kanyang pagluluksa, nagsisimulang intindihin na nakaranas siya ng isang hindi mapapalitang pagkawala, na hindi na siya isang ina. Sa katotohanan, siya ay isa na ngayong ulila, paumanhin sa ekspresyon sa isang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kang umiyak. Kapag sinabi niyang huwag kang umiyak, ito ay dahil mayroon siyang solusyon. Ito ay dahil nag-uutos ang langit ng isang bagay na makapangyarihan. Ito ang tinatawag na pananampalataya. Kaya hinawakan ni Jesus ang kabaong at tumingin sa batang iyon at sinabing, "Binata, bumangon ka." Alam mo na ginawa ito ni Jesus sa maraming pagkakataon. Noong si Lazaro ay 4 na araw ng patay at mabaho na, sinabi niya, "Alisin ninyo ang bato." At sinabi niya, "Lazaro, lumabas ka." At siya ay bumangon. Sinabi ni Jesus sa binata, "Bumangon ka." Sinasabing siya ay bumangon at iyan mismo ang nais ng Diyos na gawin mo. Sa utos niya sa pangalan ni Jesus, sinasabi ko ngayon, bumangon ka mula sa depresyong iyan, sa paghihirap na iyan, sa takot na iyan, sa kawalan ng katiyakan na iyan, sa kawalan ng seguridad na iyan. Ang tambak na gamot na kailangan mong inumin para lang pilit na ituloy ang buhay. Paumanhin muli sa akademikong ekspresyon. Bumangon ka. Hindi gusto ng Diyos na nakakulong ka sa kama. Hindi gusto ng Diyos na nakakulong ka sa loob ng ospital. Hindi gusto ng Diyos na nakakulong ka sa loob ng bilangguan. Hindi gusto ng Diyos na nakakulong ka sa matatapang at malalakas na gamot na nakakabuti sa isang banda pero nakakasira naman sa kabila. Hindi kanya gustong makitang nakakadena, nakakulong sa espiritu ng depresyon na walang kagalakan. Sinabi niya, bumangon ka. Baka sabihin mo, pero apostol, byuda ako, nawala ko ang aking asawa, mahal na mahal ko ang aking asawa, wala na siya sa akin. Pero sinasabi ni Jesus, bumangon ka. Tapos sasabihin mo, pero nawala ko ang isang anak, nawala ko ang isang kapamilya, nawala ko ang aking trabaho, nawala ko ang aking karera. Hindi niyo po alam, apostol, nagtrabaho ako ng 27 taon at kalahati bilang CEO ng isang malaking kumpanya at sinabi lang nila, tapos na. Baka may mga plano kang ginawa na hindi kailanman natupad. Baka nagkaroon ka ng napakalaking mga pangarap. Baka natuto kang magtiwala sa mga tao. At kapag nagtitiwala ka sa mga tao, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Siyempre sa ating lahat ay mayroong isang uri ng espiritu ng pagtitiwala, ngunit ang tunay na pagtitiwala ay hindi maaaring nasa tao, kailangang nasa Diyos ito. At baka nakaranas ka ng matinding pagbagsak sa buhay. Baka nakaranas ka ng isang matinding pagkadapa. Nakalugmok ka ngayong umaga. Baka kumita ka na ng napakaraming pera sa buhay mo at ngayon ay wala kang nararamdamang pagmamahal mula sa kahit sino. Ang iyong mga anak ay wala na sa piling mo. Baka ikaw ay nag-iisa sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming pamilya ang kabaligtaran. At sinasabi ko gaya ng sinabi ni Jesus, tumayo ka. At sinabi na ang batang patay na iyon ay bumangon at nagsimulang magsalita. Mula sa imposibleng sitwasyong iyon, ibinalik niya at ginawang posible ang buhay. Si Jesus lang ang makakagawa nito. Hindi kaya ni Buddha, walang ibang Diyos sa mundong ito ang makakapagbangon ng patay. Nagsimula siyang magsalita at ano ang ginawa ni Jesus? Ibinalik siya sa kanyang ina. Ang mga bagay na kinuha, ang kamatayang kumuha, ang pagpanaw na dumating sa batang iyon, ibinalik ni Jesus ng may buhay. Binuhay ni Jesus ang bata at ibinalik siya sa kanyang ina. Sinabi ni Jesus, tumayo ka at siya ay bumangon. Lahat ng ito, Alleluia Ama, ay nagiging realidad ngayon sa pamamagitan ng programang ito sa telebisyon. Ibinabalik niya sa iyo ang kinuha sa iyo. Marahil ay ibabalik niya sa iyo ang higit pa sa kinuha ni Satanas sa iyo pagdating sa kalusugan, pera, pamilya at mga pangarap.
Ibinabalik ni Jesus, ibinabalik niya ng doble ang kinuha ng balang. Kaya, Pastor, ano ang aplikasyon ng aral na ito ngayong umaga? Marahil marami ang kasalukuyang namumuhay sa kanilang sariling naim, ang kanilang naim ng pagdurusa. Marahil ay paalis ka na ng lungsod, gaya ng ina na iyon na paalis na ng lungsod. Marahil ay paalis ka na ng lungsod ng Rio de Janeiro. Marahil ay paalis ka na sa isang pangarap. Marahil ay paalis ka na sa isang kasal. Marahil ay paalis ka na sa isang masalimuot na buhay espiritual. Marahil ay pasan mo ang isang hindi matitiis na sakit. Marahil ay dumanas ka ng napakasakit na pagkawala at ang tanging natira na lang para sa iyo ay ang nakabibinging katahimikan. Ngayon meron kang pagpipilian. Tila sa gitna ng sakit at pagdurusa kung minsan ay mahirap ang pagpipiliang ito. Ngunit itinuro sa atin ng Hebreo 11:27 ang isang makapangyarihang prinsipyo. Sinasabi nito na ang Hebreo 11:27. Sinasabi nito, dahil sa pananampalataya iniwan ni Moises ang Ehipto. Hindi siya natakot sa hari, kundi nanatiling matatag sa piling ng Diyos. Ito ang prinsipyong tinalakay natin noong linggo. Ang tunay na pananampalataya ay nagtatagumpay, naniniwala sa imposible at nananatiling matatag sa harap ng pagsubok. Si Jesus ay pumapasok sa iyong buhay ngayon. Nakita niya ang iyong pagdurusa. Naramdaman niya ang iyong sakit at siya ay kumikilos. Ngayon sinasabi mo, Diyos ko, nasaan ka ba? At sinasabi niya sa iyo, huwag ka nang umiyak. Sa huli, hindi ka nag-iisa. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal umiiyak. Sinabi ni Jesus, tumayo ka. Ito ay isang utos mula sa Diyos para sa iyong buhay. Naniniwala ka ba rito? Itaas mo ang iyong pananampalataya ngayon. Anyayahan mo si Jesus na pumasok sa iyong kwento gaya ng pagpasok niya sa Naim, sa buhay ng inang yon na nagdurusa sa sakit at pagluluksa at binuhay niyang muli ang anak dahil hanggang ngayon ay binubuhay niyang muli ang mga bagay na nawala. Ang buhay ay nagtatagumpay laban sa kamatayan. Isang bagong kwento para sa iyo, ang kwento ni Jesus at ng kaligtasan. Apostol, ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong makaahon sa ilalim ng hukay na ito. Kailangan kong makawala sa gapos na ito, sa mga buhol na ito. Kailangan kong huminto sa pag-inom ng pampatulog. Kailangan kong mabuhay, gusto kong mabuhay. Apostol, dahil ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya ikaw na naubusan na ng pasensya sa mga baraha, sa mga buzyos, sa tarot, sa manghuhula, sa nagbabasa ng palad, ikaw na nakatanggap na ng basbas, ikaw na pumunta na sa deck ng bara, nag-alay na sa isang entidad na hindi mo naman kilala pero siya palang sumisira sa iyo. Ngayon, kailangan mong gawin ang deklarasyong ito. Sabihin mo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita at ipinapahayag bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ay nabuhay, namatay, muling nabuhay at naniniwala ako na ako ay ligtas dahil sa iyong determinasyon at soberanya. Dumating na ang kaligtasan dahil sinabi ng Biblia, kung ipapahayag mo sa iyong bibig at maniniwala sa iyong puso na si Hesukristo ay Panginoon at muling nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Malapit na ang salita. Narito ito, ang salita ng mga salita. Narito ang mga banal na kasulatan na nagbabago ng buhay, na nagpapabago sa buhay, na nag-aalis sa tao mula sa naim, mula sa sakit, mula sa pagluluksa, mula sa pagkawala, patungo sa isang buhay na tunay na buhay. Dumating na ang Diyos sa iyong buhay. Lumabas ka na sa naim upang maranasan ang kaharian ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Apostol, at ano ang dapat kong gawin ngayon? Bueno, gusto kong sabihin sa iyo na ako ang pastor ng isang malaking ministeryo, ang ministeryong biblikal ng biyaya ng Diyos, na hindi komersyalisado at hindi nakikipagkalakalan sa bayan ng Diyos. Ito ay ministeryong itinatag ng Panginoon kasama ang apostolado. Ako ang unang apostol na itinalaga para sa Brazil.
At narito ako sa pangalan niya upang sabihin sa iyo, halika sa simbahang Cristo Vive. Umalis ka sa Naim sa pagdurusa at pumunta sa simbahang Cristo Vive. Nakabangon ka na ba? Tumigil ka na ba sa pag-iyak? Napansin mo na ba na naglagay ang Diyos ng isang landas? Napansin mo ba na ang kanyang mga salita ay higit na dakila, mas mataas kaysa sa ating mga salita? Napansin mo na ba na ang salita ng Diyos ay hindi bumalik ng walang bunga, na may isang binhi na itinanim sa iyong puso? Ito ay nagsisimula ng tumubo at magbubunga ng napakarami. Ang salitang ito ay para sa isang tao mula sa sektor ng gobyerno, isang tao mula sa isang malaking kumpanya, isang tao sa larangan ng palakasan, ng musika, isang taong nagtrabaho at nagtatrabaho sa larangan ng funk, ng samba at nagsabing, mayroon akong kawalan sa loob ko, kailangan ko si Jesus. Natagpuan ka na niya. Nagpasya na siya mula pa bago ang pagtatatag ng mundo na ikaw ay isang hinirang itinalaga sa pag-ibig. Siguro ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aakalang hindi ito matatapos, di ba? Karamihan sa mga tao ay namumuhay na parang hindi sila mamamatay at ang iba naman ay namamatay ng hindi man lang nakapamuhay. Ngunit dumating na ang buhay. Tumayo ka, bumangon ka at magliwanag kasama si Jesucristo. Amen? Maraming salamat sa karangalan, salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na maging pastor mo rin. Sa mga nanonood lang mula sa malayo, na nasa ibang lugar na malayo sa ating katedral, maraming salamat. Ang aking pagmamahal, ang aking panalangin, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang matatamis na pag-aaliw ng Espiritu Santo para sa iyong buhay. Hinihintay kita. Sa katunayan, si Jesus ang naghihintay sa iyo. Biyaya at kapayapaan sa pangalan ng Panginoon.